number 13, Tagalog ng Kuya English. Ready? Read. Kayo'y magsipasok sa makipot na pinto, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang damang patungo sa pagkapahamak, at marami ang lugoy nagsisipasok. Verse 14, sapagkat makipot ang pintuan at makitid ang damang patungo sa buhay, ito po malapot, kakunti ang nakakasumpong doon. Tayo na lang po, let us pray. Heavenly Father, muli po Lord, kami pinipapasalamat po, Diyos. Minsan po Lord, marami pong salamat sa magumang gawain po sa lugar. Salamat po Lord, Ama, sa hindi po mapatuloy po Lord, ang pagtitiwala sa inyo pong mga anak. Dalangin po namin po Diyos sa mga ngayon pong gabi, nawala Lord, Ama, ang mensahe po Diyos sa mga siyang pong makita, ang marinig Panginoon po Diyos, ang kaluwalhatian lamang po ng aming Panginoon sa Kristo, ang siyang mga ibabaw po Diyos sa mas aming pong kalagitnaan. Tulungan niyo lang po ang dakilang Diyos, at kung meron po Diyos sa manakit ng anumang karumihan o anumang po Diyos na kahinaan sa aming pong buhay. Pawiin niyo po ito at nawa po naman sa gabi pong ito po Diyos. Kaya patuloy po naman sa gabay sa tulong po naman ng Banal na Espiritu na siya magturo po sa aming Panginoong Sus na inyong mga salita. Salamat po Lord sa inyong pagkutiyan. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa Matthew chapter 7, verse 13 to number 14, you just makikibalik mo. Dito po sa talata pong ito, pinapakita po ng Biblia na meron lamang pong 200 at meron pong 2 patutunguhan. Sabi po ng verse number 14, sa 100, kayo'y magsipasok sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang patungo sa pagkapahamak. Dito po siya tinatawag po na wide gate na ito, ngunit marami ang do'y nagsisipasok. Kaya ngayon pong gabi, ang mensahe po ng Diyos, pinamagadan pong 200 at 2 patutunguhan. 200 at 2 patutunguhan. Ang 100 po ay sa makipot na daan, pero ang dulo nito ay buhay na walang hanggan, at sa 100 po ay malapad na daan, pero ang dulo pala nito ay kapahamakan. Ang buhay po natin kung ito sa ating introduction, life is filled with choices. Life is filled with choices. Sa buhay natin kung ito ay puno po tayo po ng pagpili. Kung pipiliin po natin maging masaya ka, magiging masaya ka. Kung pipiliin po natin na magiging malungkot ka, magiging malungkot ka. Kung pipiliin mo sa buhay na ito na ikaw ay gumawa ng tama, o pipiliin mo sa buhay na ito ay gagawa ka ng mali. Bilang sa mga mananampalataya, 2 lamang po na pagpili. Kung tayo ba ay susunod po sa kalooban ng Diyos o kung tayo ba ay sasaway doon sa Kanya pong ipinabubutos. Ang buhay po natin po ay puno po ng pagpili. Marahil pwede kang maglingkod at hindi kang maglingkod. Sasamba ka ba o hindi ka sasamba? Pero salamat sa ating Panginoon sa Kristo, sa biyaya po ng Diyos, pinili po natin sumamba sa Panginoon. Amen? Salamat sa ating Panginoon sa Kristo, pinili mo na maglingkod ka sa Diyos. Salamat sa ating Panginoon sa Kristo, pinili mo na magtapat ka at magsakripisyo ka alang-alang sa gawain po ng Panginoon. Kaya nga po, one of the most important decision we will ever make is choosing between the wide road. Pero ito pala yung tinatawag na worldly pleasure. Brother Jasia? One of the most important decision we will ever make is choosing between the wide road. Pero itong malapad na daan pala na ito yung worldly pleasure. Ito po yun ang makamundong kasiyahan. Kapag pinili mo itong wide road na ito po yung makamundong kasiyahan. And the narrow path of God's righteousness. Ito naman makitid na daan na ito pala nito yung God's righteousness o tungo pala nito sa buhay na walang God. And it is God's righteousness po, going to church is God's righteousness. Amen po ba? Going to church is God's righteousness. Sabi ko ng Biblia, huwag nating kaligtaan ang pagkakatipon
tayo sa isa't isa sapagkat inyong namamalas na lalapit na ang araw. And prayer is God's righteousness. Kaya hindi isang kalugihan kapag ikaw ay nananalangin sa Panginoon. Hindi isang kalugihan kapag gigising ka ng maaga na ikaw ay lulukod para ikaw ay kausapin mo ang ating Panginoong Jesucristo. And reading the Bible is God's righteousness. Sabi ko nga po sa lumban, maraming mga kabataan ngayon, maraming mga kahit mga parents na tinuturo sa atin po ng Bible, we must face the book and not Facebook. Kasi minsan ang malungkot na nangyayari, mas nakuuna muna ang Facebook, the real book, kaysa po din sa face the book, which is the Bible. Kaya nga po sa gabi po ito, lahat is filled with choices. So reading is God's righteousness. Salamat sa ating Panginoong Jesucristo. Ang Calvary Bible Baptist Church, kilala po ito na soul winner. Biyaya po ng Diyos po yun. Kahit po sa Bible School, na-amaze po nila, na-wonder po sila sa gawain po na pinagkatiwala po ng Diyos dito po sa Calvary, sa pamumuna po ng ating pong mga pastor. And Christian, sa ating mga pagpili din naman sa pagsamba po sa Panginoon, Christian, no matter how busy we are, we will always give time to the one who gives us time. Amen po ba? Christian, no matter how busy we are, sana huwag makita po ng Panginoon sa buhay po natin na pangalwala po ang Diyos. Christians, no matter how busy we are, magkaroon lagi tayo ng oras kung pagpili po natin, we should always give time to the one who gives us time. Sapagkat pangunahin salamat sa ating Panginoong Jesucristo, pinagtsagaan tayo ng Diyos at laging may oras at panahon sa ating po ang Panginoon. Na huwag tayo huwag tumating sa buhay po natin na wala po tayong oras at panahon sa Diyos. Kaya nga po may pong gabi ito, dalawang patutunguhan, babalik po tayo sa ating pong talata. Number 1, makikita po natin po dito sa Mark 7, verse number 13, makikita po natin po dito yung ang panawagan, the call to enter. Sabi po ng Biblia, kayo'y magsipasok sa makikot na pintuan, ang panawagan ng ating Panginoong Jesucristo. Ito po yung the Sermon of the Mount. Ito po panawagan po ng Panginoon, sabi po ng Biblia, kayo'y magsipasok sa makikot na pintuan, for wide is the gate and broad is the way, pero that leadeth to destruction. Ang malungkot, marami ang pumapasok doon. Kaya salamat po sa turo po ng Biblia, sa turo po ng ating mahal na pastor, that majority is not always right. Hindi sapagkat marami sila, tama sila. Sabi ko nga po sa isang kabataan, sabi niya kasi, Kuya, siyang kami nagsimula sa church. Pero isa na lang siya ngayon. Kapatid, salamat sa Panginoon, ikaw yung natira, hindi ikaw yung nawala. Amen? Ang panawagan po dito po ng Biblia, it is a personal invitation. Kaya nga po, ang kaligtasan po ay personal. Kaya ngayong gabi, kung wala ka pang katiyakan po ng kaligtasan, ito po yung personal na panawagan po sa iyo. Ikaw ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya nga po ang kaligtasan ay tinuturo po ng Biblia, hindi po ito namamana. Ang kaligtasan po ay personal na mismo ikaw ay mananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Because God is no respecter of person. At ang panawagan din po ito, it is immediate decision. Immediate decision. Kaya nga po kapag sa tuwing na kapag tayo po ay nagtuturo po ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo, it is immediate decision. Ngayon ka talagang magdidesisyon, tanggapin mo si Kristo bilang iyong sariling tagapagligtas. In 2 Corinthians chapter 6 and verse number 2, behold, now is the accepted time, behold, now is the day of salvation. And in James chapter 4 and verse number 14, ano ang ating buhay? Katulad ito ng isang singaw, na andyan ngayon, biglaan din namang nawawala. Kaya nga po ang kaligtasan, ang panawagan po ng Diyos, it is a personal and immediate decision. Sapagkat pangunahin ko mga kapatid sa Panginoon, hindi natin po alam yung buhay po natin pare-pareho. And in Proverbs chapter 27, verse number 1,
hindi natin alam po kung ano ang mangyayari kinabukasan. Amen? Kaya ito po ang panawagan sa mga hindi mananampalataya, ang nais na ating Panginoong sa Kristo ay maligtas. Tayo naman mga mananampalataya na ang panawagan po ng Diyos, tanong sa atin, sinusunod ko ba ang panawagan ni Jesus sa aking buhay? O ikaw pa rin ang nasusunod sa iyong buhay? Number 2, makikita po natin po dito yung pagkakaiba. Sa verse number 13 pa rin po and number 14. Ano yung pagkakaiba dito? Na yung malapad na daan, sabi nga po ng ating pong pastor, it is a popular pero mapanganib po itong daan na ito. Mas pinipili po ng mas marami na puntahan po ang malawak na daan sapagkat kapag pinili po nila po yung malawak na daan, wala po kasi po ditong, it requires no discipline at wala rin po ditong pagbabago. Pero kapag pinili po ng isang tao po yung wide gate, easy but dangerous. Mas pinipili po nila yung malawak na daan. Sapagkat doon, walang disiplina. Sapagkat doon, everything goes on. Ano man ang gusto mong gawin, magagawa mo. And ito yun ang, it leads through distraction. Pero ang dulo pala nito ay kapahamakan, sabi po ng ating pong talata. And spiritual ruin and separation from God. Tingnan po muli natin, Proverbs 14 and verse number 12. So talata. Proverbs 14 and verse number 12. Sabi po ng ating pong talata, Proverbs 14 and verse number 12. There is a way, sabi ng Biblia, there is a way which seemeth right unto man, but the end thereof are the ways of death. Pero sa paningin po ng isang tao na akala niya tama, pero ang dulo pala nito ay kamatayan. Amen? That's the wide gate. At ang sabi ng ating pong talata sa verse number 14, ito naman pong narrow gate. Because straight is the gate, and narrow is the way, which leadeth unto life, and few there be that find it. Ngunit kakaunti lamang po ang nakakasumpong dito. Salamat po sa Panginoon, tayo po kabilang doon sa kaunti. Salamat sa Panginoon, hindi po tayo kabilang po doon sa marami. Ilang tao po ang meron po dito sa Santa Cruz. Pero salamat sa ating Panginoong Kristo. Dati wala mang oras at panahon sa salita ng Diyos. Dati patak-patak po lamang tayo sa mga nagtuturo na yan. Pero salamat sa ating Panginoong Kristo, pinili po natin po yung makitid na daan, pero ang dulo para nito ay buhay na wala hanggan. It is unpopular. It is a difficult but rewarding. Kung si Jesus po ay imusik, marami tayo rin naman po ay imusikin. And ito po sa narrow gate nito, sa makitid na daan ito, it requires surrender and obedience. Pero ang pangako po ng Diyos, sabi po ng ating pong talata, which leadeth unto life. Ang dulot pala nito, ang bunga pala nito, ay buhay na wala hanggan, which is into eternal joy and fellowship with God. And in John chapter 14 and verse number 6, si Jesus lamang ang daan, sa aming mga bisita, si Jesus lamang ang daan, si Jesus ang katotohanan, si Jesus ang buhay. Walang makapupunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ni Jesus Kristo. And the last, kita natin po dito, ang paghamon, the challenge. Ang panawagan, ang pagkakaiba ng wide gate and narrow gate, at yung challenge naman sa bawat isa po sa atin. Nasabi ko ng ating pong talata sa verse number 14, and few there be that find it. Kakaunti lamang po ang nakakasumpong dito. Sa pong talata, Luke chapter 9 verse number 23. Ano po sabi mo? Luke chapter 9 and verse number 23. Ano sinasabi po ng talata? Mismo ang ating Panginoong Kristo ang nagsalita po dito. And he said to them all, if any man o sino man will come after me, sabi po ng Bible, anong challenge sa atin? Let him deny himself. Let him deny ourselves and take up his cross daily and follow me. Minsan kakalimutan mo yung sarili mo. Minsan, ang linggo, sasabihin nila, ang linggo, family day. Yes, tama. Ang linggo, family day, at salamat sa Panginoon, pamilya po natin ang company.
Amen po ba? Kaya ang challenge po sa atin, ang challenge po dito, salamat po sa Panginoon, tayo po dun sa ano, dun sa kakaunti. Hindi makalakihan po yung ating pong bilang, pero salamat sa ating Panginoon sa Kristo, sa habag at awat biyaya po niya, nalaman po natin po yung katotohanan. At yung katotohanan po ito, siya nagpalaya po sa atin. Pero ang challenge po na ito, ang paghamon na ito, makita po natin yung daan po ng faithfulness. Apat o faithfulness. Christian, sa ating po mga anak po ng Diyos, hindi lahat po ng Christian ay tapat sa Panginoon. Apat o faithfulness. At hindi lang po yan, yung apat ng daan po ng hindi tapat. Pangalawa is apat o opposition. Kaya kapag pinili mo rin itong ating makitidadaan na ito, asahan mo, meron ng apat opposition. Meron na tinatawag na rejection, i-oppose ka na, minsan tama na yung ginawa mo, ipe-persect ka, minsan tayo pa rin yung mali. Pero sabi ng Bible, we ought to obey God rather than man. Hindi man natin po na-please ang tao, ang mahalaga, na-please po natin po ang Diyos. And it's not apat o position, pamuli, apat o reward. Amen? Apat o reward. Ang Diyos mismo ang siyang magsusukli sa iyo. Ang Diyos mismo ang siyang magbabalik sa iyo. Ang Diyos mismo ang magbibigay ng gantimpala sa iyo. Huwag ka lang magbabago sa Panginoon. Kaya sa tatlong bagay po na ito, yung 200 at 2 patutunguhan, salamat po sa ating Panginoong Kristo. Salamat po sa Calvary Bible Baptist Church. Salamat po sa ating pong mahal na pastor. Amen? Nalaman po natin po yung katotohanan. At yung katotohanan na ito, ang siyang nagpalaya po sa atin. Sapagkat pinili po natin po yung makipot na daan, pero salamat po sa Panginoon na i-enjoy natin po ngayon ang ating pong Christian life. Bilang pamuli, imagine sa ating po pagkatapos. Imagine kung ikaw ay isang magulang at kahit sabihin mo na maganda ang iyong trabaho, o kung ikaw man ay isang young people, kahit sabihin mo maganda ang iyong trabaho, imagine kung di ka nakakilala sa Panginoon. Ano ang buhay na meron na tayo ngayon? Kaya masalamat po sa ating Panginoong Kristo. Amen? Nalaman po natin at pinili po natin po yung makikot na daan. Kaya asahan po natin na ano po, sa pagpili po natin po ito, mayroong oposisyon. Pero sa kabila naman ng oposisyon na ito, minsan rejection, persecution, pero salamat sa ating Panginoong Isus, those who choose the narrow way find abundant life. In last verse, John chapter 10 and verse number 10, tingnan po natin. John chapter 10 and verse number 10, sinasabi po ng Biblia. John 10 and verse number 10, the thief cometh not, but for to steal, and to kill, and to destroy. Ang gawain po ng Diablo ay magnakaw, ang pagnanakaw, ang pagpatay, ang pagwasak po ng buhay ay sa Diablo po ito. Gagawa talaga ang parang po ng Diablo para wasakin ka. Pero salamat sa ating Panginoong Kristo. Sa verse number 10, I am come that they might have life, and that they might have it more abundant. Gusto ng Diyos, pagkaroon po tayo ng buhay na masagana, buhay na masaya. At ang challenge na ito, na ibinigay ko sa atin, maging tapat tayo sa Panginoon. Rain or shine, magpatuloy po tayo sa gawa ng Diyos. Sunday is non-negotiable. Kung hindi ko makakalimutan po ng Sunday school ko yan. Sunday is non-negotiable. Kaya nakakatawa lang po sa ating mga magulang. Tapos na po tayo. Nakakatawa lang po sa ating mga magulang. Minsan pupunta po sila po dito sa church. Minsan masama yung kanilang pakiramdam. Pero mas pinili nila na pumunta sa gawain ng Diyos. Amen po ba? Kaya sa bawat isa po sa atin, nawa, sa gabi kong ito, piliin po natin na tayo po yan magtapat sa Panginoon. Sing a song, bring to be fed with the day.
Salamat po sa magandang meeting. Ako si Panginoon sa ating choir. At salamat po sa ating mensahero kanina, kung future missionary, Brother Marvin. At salamat po sa ating mga bisita. Sa gabi ito, hindi po tayo magtatagal. Ating devotion. Buksan po natin ang salita ng Panginoon sa Psalm chapter 77. Verse 19 hanggang verse 20. Ang sumulat ng awit, ang psalmist po, ay naghahanap po ng direksyon mula sa Panginoon. Pero ang sabi niya sa verse 19, "Thy way is in the sea, and thy path in the great waters. And thy footsteps are not known." Yung psalmist, nais na matagpuan ang kalooban ng Diyos, pero ang kalooban ng Diyos ay nasa ilalim ng dagat. No? Malalawak na tubig at ang bakas mo'y hindi nakikita. Paano makikita? Kalooban ng Diyos kung ganyan pala. At ang sabi ng verse 20, "Thou leddest thy people like a flock by the hand of Moses and Aaron." This evening, titingnan po natin is about God's leading. God's leading. God's leading is the step-by-step direction of God in your life. Pag sinabing pangunguna o leading ng Panginoon, ito yung bawat hakbang na dapat mong tahakin sa buhay na ito. Pwede pala itong i-provide ng Panginoon. No? Titignan natin yung dalawang bagay about the leading of God. Let's pray. Panginoon, salamat po sa inyo pong salita na nagpahayag sa buong maghapon ito, dito po sa Luban, sa Santa Cruz, maging po sa amin. Sa iyo kami umaasa, Panginoon, ng mga bunga, ng mga bagong binagong buhay, Panginoon, at ang mga niligtas na kaluluwa. Ikaw po ang binibigyan namin ng glory. Patawad, Panginoon, sa aming mga pagkukulang, kahinaan. Ikaw ang aming tinataas. Bigyan niyo po ako ng salita. Ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang sabi ko ng verse 20, "Thou leddest thy people." No? Ibig sabihin, ang Diyos pala, nais na po tayo pangunahan. Kapag ang Diyos ang nangunguna, ibig sabihin ang Diyos ang leader. Tayo po ay sinusundan lang natin siya. No? Siya po yung nag-lead. Kaya, yung po yung definition, God's leading is the step-by-step direction of God in your life. The Bible talks about a God who leads. Kaya ka naririto sa gabi ito, hindi ka pumunta sa sarili mo. Oh? God leads you to go here. Somebody knocks on your door, share the gospel of salvation, and God leads you to accept Jesus Christ as your Savior. Wala sa atin dito ang bigla ka na lang pumunta dito at hinanap mo ang tagapagligtas. No? Na naging interesado ka sa salita ng Diyos. Ang Diyos ang gumawa ng paraan para ma-lead ka niya sa katotohanan. Ikaw ay inimbita dito through the Holy Spirit na impress sa'yo na sabi mo, sige nga, pagbibigyan ko na nga, pupunta na nga ako doon sa church nila, itatry ko ng isang beses. O, at pagkatapos, sumimpa ka, sabi mo, it's not too bad. Balik kaya ako next week. At ano pong nangyari? The rest is history. Ilang taon ka na rito. Pero kung babalikan mo, kung paano ka nilid ng Panginoon, salamat po sa Kanya. Amen. Salamat po sa Panginoon. Hindi mo ba na-realize ito? God leads you to a great life that you have today.
If it is not by God's leading, you will never know where you are right now. Nasaan ka kaya ngayon kung hindi ka pinangunahan ng Diyos sa iyong buhay? The Bible says, we did not seek God. Hindi tayo ang naghanap sa Diyos. We did not choose God. In John chapter 15, the Bible says, you have not chosen me, but I have chosen you. Hindi mo hinanap ang Diyos. Ang sabi ng Romans 3:11, there is none that seeketh after God. Ang Diyos, hinanap ka niya. Sa gabi ito, makikita mo, nagsimula ito sa kaligtasan, pero hindi po doon nagtatapos. Araw-araw po, bawat hakbang sa ating buhay, ay meron pong pangunguna ang Diyos sa atin. God's leading proves that there is no accident sa ating buhay. Wala po aksidente. Alam niya sa araw na iyon, makikinig ka ng kanyang salita. Alam niya sa araw na iyon, may malaki kang problema. Kaya vulnerable ka, malungkot ka. Kaya nung araw na iyon, nagpaunlak ka at nakinig ka ng kanyang pong salita. Wala pong aksidente. Alam ng Diyos yung sitwasyon mo. Alam ng Diyos kung kailan ka makikinig. Hindi po nagkakaunlak. Maging po sa buhay ni Moses at ng mga Israelite, kay Noel, nung sila po ay tatakas na sa Exodus, sasabog na doon. No, Mark. Maging po sa buhay ni Moses at ng mga Israelites sa Exodus, nang sila po ay tumatakas po at pupunta po sila sa promised land. Sa likod nila, hinahabol sila nila Pero. Sa magkabilang gilid ay mababatong bundok at sa kanilang harap ay dagat. Wala po silang matakbuhan. Ngunit nakita mo nila ang malinaw na pamumuna ng Diyos. Ano po nangyari? Hinati ng Diyos ang dagat na pula. No. Yun na yung dami. Saan ka papupunta? Yun ang malinaw na leading ng Panginoon sa atin. Sa ating pong buhay ngayon bilang Kristyano, madali lang din po makita ang leading ng Panginoon. No, may mga bagay kang ipinipilit, pero alam mo hindi ka binebless doon, pinipilit ko lang talaga. Malinaw, hindi yun ang leading ng Panginoon. Kung wala ito ng pagpapala ng Panginoon, edi wag ka doon. No? Kung paano nagpumilit sila Moses, hinati na yung dagat na pula eh. Hindi pa rin sila pumunta doon. No? Kaya hindi po nagkulang ang Panginoon. Sa gabing ito, nalilito ka ba sa iyong buhay? Hindi alam ang gagawin? Hindi mo makita ang pagmumuna ng Diyos sa buhay mo? Ganyan din po yung sabi sa verse 19 kanina. Ang sabi ng verse 19, thy way is in the sea, and thy path in the great waters, and thy footsteps are not known. Hindi na makita ang kalooban ng Panginoon. Pero sa gabi ito, simple lang po. Sinagot ng Panginoon ang verse 20. Simpleng paalala ng Panginoon, makikita mo ang kanyang kalooban. Number 1, ang sabi ng verse 20, thou leadest, pinapatnubayan o pinangungunahan mo, sabi dito, thou leadest thy people like a flock. Kaya number 1, God leads through His church. Pag sinabing flock o kawan, no, sa panahon natin, ito po yung church. Ito po yung church ng Panginoon. God leads you in a church with the same faith, same salvation, same spirit. Hindi ka lang niya niligtas. After mong naligtas, iniimbitahan ka sa church. Bakit? Nagkataon lang ba yan? Aksidente? Hindi po. Niligid ka ng Panginoon. Ito po, sa isang church kung saan ikaw ay lalago spiritually. Ikaw po ay tinawag na tupa na ikay naligtas. Ang isang tupa ay hindi po nakadesign na maging mag-isa. Kailangan po niya ng kawan. Kailangan niya ng mga kauri niya na kasama. Kaya ngayong gabi, kung ligtas ka na, tiyak
Nagsiya ka na, tinanggap mo na talaga si Kristo sa iyong puso bilang tagapagligtas, naghahanap ka ng tamang church, paano mo ito malalaman kung nasa ito? So makikita natin ang mga palatandaan ng church ng Panginoon. Makikita po natin sa John chapter 10. John chapter 10, verse 27 hanggang 28. Ito po yung mga palatandaan ng kawan ng Diyos. Ang sabi ng verse 27, "My sheep hear my voice." Kaya unang bagay, God's flock o God's church, number one, they hear the Lord Jesus Christ. It means they have the appetite to listen to the words of Jesus. Kung makakakita ka ng church na walang pagpapahalaga sa Biblia, hindi po yun ang kawan ng Diyos. Ang tunay na church ng Panginoon, ito po ang unang palatandaan. Naririnig nila ang kanilang tagapagligtas. Interesado po sila na makinig ng Biblia. Ikalawa, ang sabi po, verse 27, "My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me." Hindi lang sila interesado sa salita ng Diyos. Ikalawa, they follow the Lord Jesus Christ. They have the ability to follow the Lord. Pag narinig nila ang pangangaral ng salita ng Diyos, pag sinabi ng salita ng Diyos na huwag gawin ito, huwag suwayin, sumunod sa salita ng Diyos, be obedient, mag-submit, madali sa kanyang makinig. No? They have the ability to follow the Lord. At pangatlo, na karakteristik ng flock o tupa o kawan ng Diyos, ang sabi po ng verse 28, sabay-sabay po tayo, verse 28, ready, read. "And I give unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand." Ikatlong palatandaan ng church ng Panginoon, they have the assurance of eternal life. No? Yung mga tao, tinanggap nila si Kristo na tagapagligtas. Meron silang assurance. No? Meron silang kaligtasan. Safe sila. Kaya ang tanong, paano ka ba mag-i-stay? Paano ka ba mananatili doon sa iyong lumang relihiyon kung iba ka na sa kanila? Naligtas ka na, bagaman yung dati mong kinaaniban, sila naman po ay hindi po ligtas. So, gusto kang i-lead ng Panginoon sa mga kauri mo, doon sa kanyang kawan. And tonight, Calvary Bible Baptist Church, this is the flock of God. Tayo po ang kawan ng Diyos. Tayo po ay nakikinig sa kanyang salita. Tayo may ability na sumunod sa kanya. At tayo po ay may buhay na walang hanggan. Pareho po tayong tumanggap sa Panginoong Yesus. Dito po sa ating church, this is where, number one, the Word of God is preached, the blessing of God flows, and the lives are being transformed. Dito po yan. Amen. Kaya kung hinahanap mo ang leading ng Panginoon, dito po yan, number one, makikita mo ang leading ng Panginoon through His church. Dito po. Hindi mo kailangan magbasa ng horoscope, magtanong sa teacher mo, hanapin sa trabaho, kalooban ng hindi po. Ang leading ng Panginoon naririto po sa church. That is why, no matter how hopeless your life is, go to church. No matter how hard your problem is, go to church. No matter how discouraged you are, go to church. No matter how deep you are in sin, go to church. Bakit dito po nakikita ang pangunan ng Diyos? Wala nang ibang lugar. Mas may pag-asa ka kung naririto ka. Mas may pag-asa ka. Kaya nga kung ligtas ka na at lumayo ka sa church mo,
mahusayan ang buhay mo. Pero malayo ka sa church, kahit paghusayan mo pa, parang wala kang nararating. Hindi mo kasi kaya mag-isa. No? Alam niyo po, ano po kayo po, yun pong promised land, ay malapit lang po pala yun doon po sa Red Sea. O, kay Arnie, aabutin lang po pala sila ng 12 days, sa totoo lang. 12 to 15 days kung lalakarin nila. At maaabot na po nila kaya alam yung promised land. Malapit lang pala. Pero ano pong nangyari sa kanila? Inabot po sila ng ilan? 40 years. 40 years. Sa wilderness, paikot-ikot sila, walang direksyon ang kanilang buhay. Kaya kapatid, kung ikaw ay walang pagmamahal sa iyong church at pagpapahalaga, ganito rin ang magiging buhay mo. Nasa flock ka nga, pero parang paikot-ikot ka lang, walang nararating ang buhay. Naririto mo, pero parang ka nasa wilderness. No? Kaya ang hamon sa atin, sama-sama po nating pahalagahan ang gawain ng Panginoon. Dito tayo natutong maging matuwid. Dito tayo humusay sa gawain ng Panginoon. Dito ka bless ng Panginoon. Dito ka naging wise. Dito ka natutong maglingkod at magamit. Dito mo nalaman yung mga gifts mo. Dito nagkaroon ng direksyon ng buhay mo. Because God's leading is found in His church. Ako po, dito po ako natutong mag-soul winning. Dito po ako natutong mag-Bible study. Dito po, sa church. Dito na rin po ako natutong mag-drive. Ano po? Dati pag dinadrive namin ni Marvin, ay yung pong light X. Ano po? Ang tawag nila, ang pangalan nila ay Atom. No? Barry Lawrence, di ba po? Kaya, siguro nakailang bangga rin kami ni Marvin doon sa kanya. Ngayon po, inaamin na namin. Ano? Pero wala naman eh. Hanggang sa naging LTD, hanggang sa naging Travis. Yung sa Travis naman po, hindi na gano'n. Ano po? Pero alam niyo po, dito na ako natutong mag-drive, dito na ako natutong magawa ng outline. Ano po? Dito ko po nakita ang leading ng Panginoon sa buhay ko at sa personally sa buhay ko at sa aking pamilya. No? Hindi mo makikita kapatid ang leading ng Panginoon sa labas. No, kahit galingan mo pa doon, wala doon ang pangunguna ng Panginoon. Kaya mahalin mo ito, ang pag-unlad nito ay pag-unlad mo. Ang pagbagsak nito ay pagbagsak mo. Ikaw din ang talo. Ikalawang bagay. Ang sabi ng psalmist, hindi ko makita, Panginoon, ang iyong mga hakbang. Paano mo ako inilid? Simple lang po. Balik po tayo sa Psalm chapter 77. Verse 20, Thou leddest thy people like a flock by the hand of Moses and Aaron. Sino si Moses and Aaron? They represent the pastor. God leads you through a pastor. Hindi naman pupunta ang Diyos sa bahay mo at kakatok sa bahay mo. At sasabihin niya ganito gawin mo, hindi po. God will use a human instrument. At yun ang pastor. No, malino, by the hand of Moses and Aaron. A flock cannot stand alone. It needs a leader. And thank God we have Pastor Ronnie. Lagi ko pong sinasabi sa akin pong misis, sabi ko, alam mo, malaki ang tiwala ko sa Pastor Ronnie. Totoo lang. Amen. Bakit? Kasi Pastor Ronnie is a kind of pastor who fears the Lord. Amen. He knows how to listen to the leading of God. Kapag kahit kasama mo siya sa soul winning, hindi siya nagpaplano. May area lang, sasabihin niya, Brad, punta kayo dyan, kapukin niyo lahat, as the Lord leads. Lagi niya sabihin niya, as the Lord leads. No? Kaya yun po ang pagkakakilala ko sa pastor. Kung nararamdaman niya na wala doon ang leading ng Panginoon, hindi niya ipipilit
Hindi niya itutuloy. Hindi niya ipipilit yung sarili niyang gusto. He knows how to submit to God's leading. No? Kaya nung nagpaplano ang Pastor Abot sa Pampanga, sabi ko, sigurado ba tayo dito? Napakalayo, napakagastos. No? Pero nakikita ko, nililid siya ng Panginoon doon. No? Kasi madali naman makita ang leading ng Panginoon eh. Kung walang nangyayari, ba't mo ipipilit? Diba? Kaya ipagpatuloy po natin ang pagsasubmit, pagsuporta, pag-alalay sa ating pastor. Siya po ang nag-iisang tao sa buhay mo na sigurado ka na hindi ka niya nais na mapalayo sa Diyos. Siya ang nag-iisang tao na sure ka na ayaw niyang masira ang buhay mo. Sure ka. Amen. Kaya dito po sa ating pong church, may dalawang ministry lang. Pastoring and assisting the pastor. Dalawa lang yan. Kahit ano pag ginagawa mo, it is assisting the pastor. If you have a ministry, you are assisting the pastor. Kahit ano pa yan. O, kaya sa gabi ito, do you have a ministry? May ginagawa mo ba? Involved ka ba sa soul winning? Then you are assisting the pastor. O, ikaw ba involved sa Bible study? Then you are assisting the pastor. Ikaw ba ay member ng choir? You are assisting the pastor. Ikaw ba ay nagdadrive, nanunundog? You are assisting the pastor. Ikaw ba ay usher? Alam niyo po, nakita ko po yung kahalagaan ng usher. Dati hindi ko pinapansin yung mga usher. Sabi ko, lagi na lang ako binibigyan ng envelope. Ito lang sa mga usher to, lagi may dalang envelope. No? Sabi, nung nagpunta po kami doon sa Angeles po, doon po sa ating anak po doon, walang usher. Ang nangyari po, yung sabi ni Pastor, may nagpipreach na siya, nasa labas pa, nakaupo lang sa labas yung tao. Tapos yung mga bata, naglalaro lang. No? Doon ko naalala si Ate Rhea, saka si Ate Rhea. Mahalaga pala sila. No? Mahalaga pala yung ministry gano'n. Kaya ang hanap-hanap doon yung usher. No? Kaya if you are an usher, you are assisting the pastor. Kung ikaw ay naglilinis, you are assisting the pastor. No? Kung ikaw ay Sunday school teacher, you are assisting the pastor. Kaya malaki po, ako personally, malaki ang aking pasasalamat sa mga tagapagturo ko sa bata. No? Sa aking anak, na-witness ko po, no? Lagi nasabi sa akin, Daddy, tinanggap ko na si Jesus. Amen. No? Save ako, Daddy. Sinasabi niya. Pag nakakakita siya ng mga mayayaman, sinasabi niya, Daddy, mayaman sila, pero hindi naman sila saved. Turo sa'yo ng teacher niya. Kaya paalala ko sa kanya, ang tawag mo sa kanila ay ma'am, kaya teacher say, no, teacher Ann. Kung yung sa school, ginagalang yung teacher mo doon, lalo na po dito. No? Mahalaga po. They are assisting the pastor. Kaya, pasalamat ka, thank the Lord, He puts you there, dun sa ministry nyo. Be faithful to your ministry. It is not yours. Hindi sa iyo. No? If you cannot be faithful in your ministry, then quit. Tapos nag-quit na. Hindi, i-quit mo yung pagiging unfaithful. Huwag ka mag-quit sa ministry, yung pagiging unfaithful mo, ang tigilan mo. O? Bakit? Kasi, alam natin, God can always use somebody else. Nobody is indispensable. Hindi tayo magagaling. Naririto lang tayo dahil sa biyaya at habag ng Diyos. Kung nasa choir ka nga eh. Alam mo, hindi rin naman talaga kagandahan boses natin lahat. Pero nariyan ka, pasalamat sa Diyos, bilyong-bilyong tao nasa mundong ito. Pero isa ka sa choir member. Mahalin mo yan, maging faithful ka dyan. Kung hindi ka maging faithful dyan, then quit. Yung unfaithfulness ang quit.
If you cannot love your ministry, bakit ka pa nandiyan? Ba't ka nandiyan? No? Maraming pwedeng gamitin iba ang Diyos. Ba't ka nandiyan? It will only discourage the pastor and it will displease the Lord. No? Kung hindi mo mamahalin yung ministry niya, maraming pwede dyan. No? Pero salamat sa Panginoon, inilagay niya tayo dyan. Hindi niya lang tayo niligtas. Nilid tayo ng Panginoon papunta dito sa kanyang church. At nililid tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang pong lingkod, ang pastoral. No? Kaya kung tulad ka ng psalmist, sabi niya, hindi ko makita ang direksyon mo, Panginoon. Nasa ilalim ng dagat. Nasa malalaking alon. Ang sabi niya, ang mga hakban mo, hindi ko makita. Pero ano kung sabi, thou leddest thy people like a flood by the hand of Moses and Aaron. Salamat sa Panginoon, madali lang pala malaman ang pangunguna sa atin ng Diyos. Stay in the church, submit to your pastor. Simple. Tayo rito ngayon lahat.